Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano magsulat ng blog articles na mas mabilis gamit ang AI writer. Tara simulan na natin. Gagamitin ko ang Writesonic at Copy.ai, dalawang leading AI writers that allow you to get started quickly and easily without making any purchase. So you can start creating blogs for your website right away. Gagawa ko ng ilang blogs para sa WordPress website ko at ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali ilipat ang generated content sa WordPress website mo o kahit anong website na meron ka. Una, pupunta tayo sa browser at i-enter ang Writesonic. Pwede ka mag-sign up gamit ng Google, Apple, o business email. As you can see, hindi kailangan ng credit card. Para mas madali, magsasign in ako gamit ang Google. Diba madali lang? Ang Writesonic ay powered ng ChatGPT-4 32K, kaya powerful talaga to. It is also really cool because it helps you create SEO-optimized content para umangat ang ranking ng content mo sa Google. At plagiarism-free din ito for uniqueness. May consistent branding ang Writesonic at pwede mong i-train ang documents at brand guidelines mo para mag-fit sa iyong brand voice at tone. Pero, kailangan ng upgrade para sa feature na to. Mag-start tayo with a free version ng Writesonic. You'll get a page like this. Now, kung gusto ko magsulat ng blog para sa website ko, I'll go to AI Writer 5.0, which is the latest version. As you can see, ito ay isang advanced na AI article about blog writer powered by GPT-4 32K. Dahil free version ng gamit natin, meron tayong 10K premium words as our balance. Now, pipili tayo ng topic para sa website ko. Gusto kong gumawa ng blog that talks about essentials kapag nagbibuild ng website. Kaya ang topic ko ay essentials every website needs. Makakapag-search ka din ng articles. As you can see, kapag nag-click ka sa search articles, it asks you to select at least one at most 10 articles for reference. Kung meron ka ng articles na gusto mong gamitin bilang reference, just upload the files mula sa computer mo. But for me, I'll make it easy at magsa-search for articles para pumili doon. Now, once I've chosen which articles I want to use as reference, i-click ko ang next. As you can see, meron akong 4 na reference articles. Kung mag-a-add tayo ng more information sa box na to, we are just telling Writesonic to include everything that we added here sa ating generated content. Pero mag-skip muna ako to see what Writesonic generates for me kahit walang additional information. Sa keywords, pwede mong ilagay ang primary at secondary keywords na gusto mong i-include sa blog article. Ilalagay ko ang business at entrepreneurship. Pwede mo ring i-add ang brand voice. Pero para gawin to, kailangan mo i-upgrade ang plan mo. Kapag nag-click ka sa new voice, may ilang options ka tulad ng pag-a-add ng link where Writesonic will scrape your website. Pwede ka rin mag-add ng tags o mag-upload ng file. Ang pag-import ng content mo dito ay nagtatrain sa Writesonic na magsulat ng articles based sa writing style mo. Mahalaga ito to distinguish yourself from other blogs and create your own tone. Dahil free version tayo ngayon, hindi natin may i-add ang brand voice. Kung itatype natin ito at i-click ang Analyze, sasabihin nito na kailangan nating i-upgrade ang plan kaya mag-skip muna tayo sa ngayon. You have quality type which is premium, being ChatGPT 3.5 and superior, being ChatGPT 4. Mag-stick tayo sa premium ngayon dahil free version tayo. Pagkatapos, pwede mong piliin ang language na gusto mo. Ikikip ko ang English. Ngayon, pwede na tayo mag-click sa Generate Article at maghintay na ma-generate ang content natin. A pop-up will show up on your screen with a final check at makakakuha ka ng estimated word count. Keep in mind dahil free ang plan, limited lang tayo sa 10,000 premium words. Kaya mahalaga na i-ensure that this is under the balance that we have. Ikiklik ko ang Confirm. As you can see, nagge-generate na to ng content natin. Meron na tayong title, a nice picture, at introduction. As you can see, it is generating a very long blog for me. At maayos ang pagkaka-organize. Let's go over it. Ang title ng blog is The Essential Elements for a Successful Business Website. Ang keyword ko was business, which you can see right here. Now, pwede ka mag-go over this article and make changes that you want. Something I like to do as an extra step ay i-copy ang generated content and go into an AI detector tool tulad ng content at scale. Gamit ko ang free version so I will have to paste by sections and paste it into this AI detector. Ang ginagawa nito ay ine-evaluate ang generated content mo at sinasabi kung mukhang AI o mas human-like. I-click ang check for AI content. Keep in mind dahil free version ang ginagamit natin sa AI detector na to, may limitasyon tayo sa dami ng words o character na pwede ilagay dito.
I can see na ang generated content ay naka-highlight ng pula, which means that it reads very robotic and therefore has a higher chance of being AI generated. I will change this para mas maging human-like. Once you make the changes, pwede mo tong i-copy at ilagay sa website mo na ipapakita ko sa iyo mamaya. Now we're going to go to Copy AI at ipapakita ko sa iyo how Copy AI can do the same thing that we did with Writesonic pero medyo iba. Pupunta tayo sa Copy AI at gagawa ng account. Just like Writesonic will continue using Google, Copy.ai will ask you some questions para ma-customize ang experience mo. Sasabihin ko ako ay business owner, kailangan ko ng tulong sa paggawa ng blogs, and I'm working with a team kaya ikiklik ko ang With My Team. Bago ka magsimula, tatanungin ka kung gumamit ka na ng generative AI before. Pero dahil gusto kong makita kung ano ang kaya ng Copy AI, ikiklik ko lang I have never used generative AI before to see how much it can help me. I will click on I want to automate content creation and business processes. Tandaan na pwede mong sagutin ang mga tanong na to however you like. Sumasagot lang ako based sa aking personal goals and online articles. Pag nasagot mo na mga questions, dadalhin ka nito sa page na to and you can get started quickly by clicking on My Projects and then New Project. Makikita mo ang page na to kung saan pwede ka magtanong sa Copy.ai ng kahit ano. And you will get a little welcome message from Jacqueline. Close mo lahat at tulad na makikita mo, makakatulong ang Copy AI sa pagsusulat ng long-form content, brainstorming ng ideas, at meron ding real-time search. Dahil gusto kong gumawa ng blog para sa website ko, gusto kong gawin madali ito hanggat maaari. Bababa ako at ikiklik ang Browse Prompts. Pag naklik ko na sa Browse Prompts, makikita mo ang lahat ng mga prompts meron na ang Copy AI. Pupunta ako sa Content SEO. Kapag naklik ang Content/SEO, makikita mo ang iba't ibang prompts kahit step-by-step guide prompts. Dahil gusto kong gumawa ng blog, ikiklik ko ang Blog Post and then Use Prompt. Now, magge-generate ito ng prompts para sa'yo. I want to do the same thing at magsulat ng blog tungkol sa mga essentials ng bawat website. Parang key points ito for Writesonic, pero iba lang ang paraan ng pag-e-enter. Itatype ko ang business at entrepreneurship. Tulad ng Writesonic, pwede mo rin i-add ang brand voice. Pero kailangan mag-upgrade sa Pro kung gusto mo gamitin ang brand voice. I do recommend na kung plano mong gumamit ng AI Writer, i-upgrade mo ang iyong plan para magamit ang brand voice. Ang brand voice ay tumutulong to create uniqueness in your blogs and articles so that you can stand out from others. Now, i-click ang Let's See It Generates. As you can see, Copy AI generated this blog for me. Tulad ng ginawa ko sa Writesonic, ikakopy ko ang isang section ng generated content na to and put it into Content at Scales AI Detector. Pag na-insert ko na, i-check ko ang AI content. As you can see, it passes as a human. Okay na okay to dahil hindi mo na kailangan gumawa ng maraming changes at pwede na tong i-integrate directly sa website natin. Papakita ko sa iyo kung gaano kadali i-copy ang generated content by clicking on Copy and adding it to your website. Pwede ka na pumunta sa website at i-paste ang generated content. And there it is. Ganun lang kadali ang AI writers para magsulat ng blog articles at kung paano i-check kung ang generated content mo ay detectable ng AI gamit ang Content at Scales AI Detector. Maraming AI content writers out there. But these two are great if you want to get started quickly and easily. If you want to get started with Copy AI, we have provided a link down below na pwede mong gamitin, which will help us a lot. Let me know down below kung aling AI writer ang favorite mo. Please like and subscribe for more videos like this. Sa channel na to, gumagawa kami ng videos on how to build websites and also dive into some cool tricks and tips on building websites.